Matapos ang tagumpay ng unang krusada noong 1099 sa Levant, ilang estado ang itinatag ng mga naiwang crusaders sa lugar at dito na sila tuluyang nanirahan. Ito ang County of Edessa, ang Principality of Antioch, ang County of Tripoli at ang Kingdom of Jerusalem. Dito sa Kingdom of Jerusalem ay mamumuno at makikilala ang kagitingan nitong si King Baldwin IV na babansagang The Leper King. Sa kabila ng kanyang sakit at maiksing buhay sa mundo, ay ginampanan niya ang kanyang tungkulin bilang hari ng kanyang nasasakupan. Si Baldwin IV ay ipinanganak noong 1161 sa kanyang ama na si Amalric, ang Count ng Jaffa at Ascalon, at sa kanyang ina na si Agnes of Courtenay. Itong si Amalric at si Agnes ay nagkaroon ng dalawang anak lamang. Ito nga si Baldwin IV at ang kanyang ate na si Sibylla. 1163 ay naging hari ang ama nitong si Baldwin IV ng Kingdom of Jerusalem. Ito'y matapos bawian ng buhay ang hari sa mga panahong iyon, ang tiyuhin nitong si Baldwin IV na si Baldwin III. Nang maging hari ang ama nitong si Baldwin IV, ay pinasailalim siya nito sa mga matatalino at makakilalang mga tao nang sa ganon ay matuto siya rito at maging karapat-dapat sa trono pagdating ng araw. 9 na taon nitong si Baldwin IV nang sumailalim siya sa pagtuturo nitong si William of Tyre. Itong si William of Tyre ay isang historian, archbishop, at sinasabing isa sa pinakaedukadong tao sa Crusader States. At dito kay William Tyre ay natutunan niya ang patungkol sa Diyos, kasaysayan at pakikidigma. Pero habang nag-aaral siya ay nagtataka itong si William sa kanya na tila may kakaiba raw sa kanyang katawan. Dahil ipinagtataka nitong si William na hindi nakakaramdam ang kanyang kanang kamay kahit pa ito ay tusukin at kagatin. Hanggang sa matuklasan na lamang na meron palang karamdaman itong si Baldwin IV. At ito nga ay ang leprosy. Pero pansamantala ay inilihim muna nila ang sitwasyon sa publiko. Dahil sa panahong iyon ay pinandidirihan ng sakit na ito at sinasabing parusa raw ito ng Diyos. Ang leprosy ay dulot ng isang bakterya na nakakaapekto sa balat, sa mucous membranes at sa mga ugat ng isang tao. At dahil nga dito ay nag-alala ang mga taong nakapaligid kay Baldwin na baka hindi niya raw kayanin ang maging hari pagdating ng panahon dahil nga sa kanyang karamdaman. Pero sa kabila nito ay nagsanay pa rin itong si Baldwin kung saan ay bumuo pa siya ng isang hukbo. Nagsanay siyang maiging mga bayo at humawak ng sandata. Ito'y kahit pa may diferensya ang kanyang isang kamay. Pero sa kabila nito, bagaman siya ay may karamdaman, ay pinakikitunguhan pa rin naman siya ng normal ng mga taong nakapaligid sa kanya. At natanggap nila ang sitwasyon nitong si Baldwin. 1174 iyon nang bawian ng buhay ang amang hari nitong si Baldwin habang ito ay nasa Egypt. Sa panahong ito ay 13 taong gulang pa lamang siya at hindi pa siya pwedeng humawak ng trono. Kaya naman nagkaroon muna siya ng tinatawag na regent o yung pansamantalang mamamahala sa kaharian. At ito ay si Raymond of Tripoli. Itong si Raymond of Tripoli ay isang makapangyarihang baron sa panahong iyon. Hanggang noong 1176 ay dumating na sa tamang edad itong si Baldwin at nakahanda na rin siyang kunin ang tronong naiwan sa kanya ng kanyang ama. Ayon sa mga historian ay naging magaling ang pagpili nitong si Baldwin sa mga taong papaligid sa kanya. Ito'y sa panahon ng kanyang pamumuno. Kumbaga, alam niya ang tamang tao na iluluklok sa pwesto. At isa rito
ay ang kanyang tiyuhin na si Jocelyn of Edessa na isinadjust ng kanyang ina. Bagaman kasi hindi siya naging malapit sa kanyang ina dahil maagang naghiwala ito at ang kanyang ama nung siya ay bata pa lamang. Pero iginagalang pa rin niya at pinakikinggan ito sa kabila na mayroong mga nagsasabing mapagsamantala raw ito. Sa kanyang pag-upo bilang hari ay naging maayos naman ang lahat. Pero sa kabila nito ay iniisip pa rin ni Baldwin ang kanyang sitwasyon, ang kanyang karamdaman, lalo na't hindi na rin siya nag-asawa. At dahil dito ay mangyayari na mawawala ng tagapagmana sa kanyang trono. At para mapanatili sa kanilang pamilya ang pagiging hari, ay inayos niya ang pagpapakasal ng kanyang kapatid na si Sibylla dito kay William of Montferrat na sinasabing nagmula sa mayamang pamilya. Nang sa ganon kung magkakaanak ang mga ito ay iyon ang magiging susunod na hari. Sa kasamaang palad, bagaman nagbunga naman ang pagmamahalan nitong sina Sibylla at William, nabuntis nga nitong si William itong si Sibylla at magkakaroon ng pamangkin itong si Baldwin na maaari nang magmana ng kanyang trono. Kaya nga lang ay binawian ng buhay itong si William. At matapos iyon, sa kanya ring pamumuno ay marami rin siyang inayos na mga gulo sa kaharian, mga hindi pagkakasunduan. At sa panahong ito ay busy naman ang magiging mortal na kalaban niya. Walang iba kung hindi itong si Saladin. Pinagbubuklod nitong si Saladin ang lahat ng mga Muslim sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang bahagi ng Middle East tulad ng Syria, Iraq at Palestine. Itong si Saladin ay hindi lamang pangkaraniwang mandirigmang Muslim dahil matalino rin ito at bihasa pagdating sa digmaan. Pero alam nyo ba na hindi pa hari itong si Baldwin IV nang una niyang makatapat o makalaban itong si Saladin? Ito'y noong 1174. 13 taong gulang pa lamang itong si Baldwin noon at nasa mid-30s na itong si Saladin. Sa kabila ng kanyang iniindang karamdaman sa laban ng iyon, ay ipinakita nitong si Baldwin na karapat dapat siyang hiranging hari nang matalo niya ang hukbo nitong si Saladin at mapaalis ang mga ito sa Aleppo. At sa laban ng iyon, nagsimula ang matinding rivalry sa pagitan nilang dalawa. 1177 naman, sa kanilang muling pagharap, ay binawi nitong si Baldwin ang lugar ng Ascalon na sinakop nitong si Saladin. Sinasabing sa edad lamang na 16 nitong si Baldwin IV ay siya na ang pangunahing puwersa na lumalaban dito kay Saladin. Kaya naman marami rin ang nagbabansag sa kanya sa kasaysayan na siya raw ay isang boy warrior. Ito'y dahil sa kanyang murang edad ay nakikipagdigmaan na agad siya dito kay Saladin na isang batikan na. At ang matindi pa doon ay may iniinda pa siyang karamdaman. Sinasabing lagi siyang nangunguna sa mga labanan at naging epektibo ang kanyang pamumuno. Kaya naman marami ang humanga dito kay Baldwin. Ayon sa mga historian ay pananaw daw kasi iyon ni Baldwin na bilang isang hari ay ikaw dapat ang manguna sa labanan. Kaya naman ilang mga pag-atake pa nitong si Saladin ang nabigo lamang. Ito'y sa panahon ng late teens at early 20s nitong si Baldwin. Pero sa kabila ng mga tagumpay na iyon, ay alam nitong si King Baldwin na magiging limitado pa rin ang lahat para sa kanya, lalo na ang kanyang buhay. At kinakailangan niyang masecure ang kaharian. Kaya naman noong 1180 ay muli niyang inayos ang muling pag-aasawa ng kapatid niyang si Sibylla. Ito naman ay kay Guy of Lusignan. Sa panahon kasing iyon ay medyo lumalala na ang kanyang karamdaman. Kaya naman inappoint niya bilang regent o tagapamahala ng kaharian itong si Guy, ang napang-asawa ng kanyang kapatid. Dahil sa kabila ng nagtatagumpay naman siya sa mga labanan kontra dito kay Saladin, ay nararamdaman niyang nahihirapan na siya. Pero tila naging mali yata ang ginawang appointment nitong si Baldwin dito kay Guy.
dahil ito ay ineffective at hindi pa siya kinukonsulta sa mga desisyon nito na tila ayaw nitong sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. At malaking problema ang bagay na ito, lalo na siyang humihina sa mga sandaling iyon. Dahilan para banggitin niya na rin na ang papalit sa kanya pag siya ay nawala ay ang kanyang batang pamangkin na si Baldwin V. Ito ay ang anak ng kanyang kapatid na si Sibylla sa dati nitong asawa at yumao na si William of Montferrat. Pero itong si Baldwin V, ang kanyang pamangkin, ay napakabata pa sa panahong iyon. Kaya naman sinubukan niya pa ring ayusin ang problema dito kay Guy. Pero hindi na rin ito naayos pa. Kaya naman pinalitan niya ito at ang ginawa niyang regent ay itong si Raymond of Tripoli. Hanggang siya ay bawian na ng buhay. Ito ay noong spring ng 1185 sa edad lamang niya na 24. At dito ay inuluklok na ang batang si Baldwin V o ang pamangkin niya. At itong si Raymond of Tripoli pa rin ang magiging regent nito. O siya muna ang mamamahala sa kaharian. Pero sa kasamaang palad, ng sumunod na taon ay agad ding binawian ng buhay ang batang-batang si Baldwin V. Dahilan para maiwan ang kanyang trono sa kanyang ina na si Sibylla o ang kapatid ni Baldwin IV. Pero ang idiniklara niyang hari ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Guy. At sa panahong ito, magsisimula ang pagbagsak ng Jerusalem laban sa mga Muslim. Sa pamumuno nitong si Guy ay tinalo siya nitong si Saladin sa Battle of Hattin noong 1187. 1190 naman nang bawian na rin ng buhay itong si Sibylla. At dito ay naiwan ng trono sa kapatid sa ina nitong si Baldwin IV na si Isabella I. Naiwan sa kanya ang talon ng kaharian. Ayon sa mga historian, ang pagbagsak na iyon ng Jerusalem ay dahil sa pagkawala nitong si Baldwin IV. Dahil sa kanyang pamumuno ay walang nasakop na teritoryo niya ang mga Muslim. Lumago rin ang ekonomiya at naging maayos ang pananampalataya. Kaya naman maraming nanghihinayang dahil sa maagang binawian ng buhay itong si Baldwin IV. Totoong naging magaling na leader itong si Baldwin sa kabila ng kanyang karamdaman. Alam niyang gumamit ng mga tao at marami rin siyang alam na mga taktika. Ang saglit na inilagi niya sa mundo ay tumatak sa kasaysayan. May mga nagsasabi pa nga na swerte pang araw siya at umabot siya ng 24 na taon sa kabila ng matinding karamdaman. Marahil dahil ito sa kanyang determinasyon na mapangalagaan ang kanyang kaharian, ang Kingdom of Jerusalem. Sa panahong iyon na napakagulo, marami ang labanan at mga digmaan. Tiyak na maaalala itong si King Baldwin IV na iginalang ng kanyang malaking nasasakupan at kahit pa ng kanyang mga kalaban. Ang The Leper King ay maaalala sa kanyang kagitingan.